ng Diyos sa umaga pong ito. Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Salamat sa biyaya ng ating Panginoon. At tayo po ay makakalapit sa Panginoon sa umaga pong ito. Kaya patuloy natin pupurihin ng ating Panginoon. Guwitan muna natin ng Panginoon. Hallelujah. Guwitin natin yung I will come and bow down. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence. In your presence there is fullness of joy. There is nothing. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping the Lord. Minsan pa, I will come. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence there is fullness of joy. There is nothing. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping you. There is nothing. There is no one. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping you. I can pleasure. I take pleasure. I take pleasure in worshiping with you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sige, purihan ng Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong awa at biyaya sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong kagandahan loob, pag-ibig na hindi nagmamaliw. Salamat po. Sa umaga pong ito, kami, Diyos, ay nakalalapit sa inyo dahil sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat po at meron kaming tagapamagitan para kami ay makalapit sa inyo. Kaya Diyos, salamat po. Salamat din o Diyos sa pakikisama ng Banal na Espiritu. Tulungan niyo kami sa umaga po ito. Kayo Diyos ang may taas at kami o Diyos ang may baba. Tulungan niyo kami sa pag-aaral ng iyong salita. Aliwin niyo kami sa iyong mga katuwiran, Panginoon. Sa iyo lamang lahat ng papuri, parangal, pagsamba at pagluwalhati. Sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen, amen. Sa mapagpalang umaga muli sa bawat sa atin. Ang morning devotion na ito ay nagaganap po dito sa DFC District 9, Bagong Silang. Sa panguna ng ating Pastor Luis Bailon. Dumako po tayo sa salita ng Panginoon dito po sa aklat po ng Korinto. Ikalawang Korinto, kapitulo 1, ang talata ay 3. 2 Corinthians chapter 1 verse 3.
Ang sabi po rito, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kawan at Diyos ng buong kaaliwan. Ang sulat na ito ay nagpapakita po ng ang Diyos po natin ay the Father of compassion, ang Diyos na maawain. And our God is God of all comfort. Ang Diyos po natin ay Diyos ng kaaliwan. At purihin ng Diyos sa buhay po natin sapagkat meron tayong Diyos na malalapitan, meron tayong Diyos na makapangyarihan, may Diyos tayo na punong-puno ng awa sa bawat isa sa atin. At hindi po natin maikakaila ang mga pagsubok sa buhay natin. Kasama na po talaga dahil sa kasalanan po natin ay dumaranas ng tao ng iba't ibang klaseng pagsubok. At iba-iba po ang nararanasan sa iba't ibang lugar, iba't ibang dako. At maging sa mga manggagawa ng Panginoon ay sa mga lingkod ng Diyos ay hindi po exemption po pagdating po sa pagsubok na nararanasan. Iba-iba po ang nararanasan ng tao. Meron pong may pagsubok po sa pangatawang physical, may mga sakit karamdaman. Yung iba naman po ay may kakulangan sa mga pinansyal o material na pangailangan. Yung iba naman po ay may pagsubok sa damdamin at sa kanilang kaisipan. At iba ay may pagsubok sa mga pag-uusig. Iba-iba po ang nararanasan ng tao sa daigdig. Pero salamat po, ang sabi ni Apostol Pablo, merong Ama, may Diyos, no? At Ama ng ating Panginoong Hesukristo, Ama ng kaawaan at Diyos ng kaaliwan. Kaya purihin ang Panginoon at meron tayong Diyos na punong-puno ng awa sa atin. Ang sabi ng Salmo sa 111 verse 4, ipinapalala niya ang kanyang mga kangahangang gawa. Siya'y mapagbiyaya at mahabagin. Ang Diyos, alam natin, huwag tayong mag-aatubiling lumapit sa Diyos sapagkat ang Diyos po natin ay mapagbiyaya at mahabagin. Kumbaga, hindi niya tayo pwedeng tanggihan. Ang Diyos po natin ay maawain at mahabagin kapag humihingi po tayo ng tulong sa Kanya para palakasin tayo at mapagtagumpay natin ang mga pagsubok. Huwag po tayong mag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat Siya po ay Ama ng kaawaan. At mula umpisa pa lang ho, sa Kanyang mga kahangahangang gawa ay mapagbiyaya at mahabagin po ang ating Diyos. Kaya huwag po tayong mag-aatubiling lumapit sa Diyos pag may mga pagsubok, sapagkat Siya lamang po talaga ang makakatulong sa atin. Nang lubusan, bagamat may mga taong makakatulong sa atin, mapapalakas ang loob, pero higit sa lahat, meron Diyos na maawain. The Lord is gracious and compassionate. Pag lumapit po tayo sa Kanya, tutulungan Niya po tayo. Sa Hebrews chapter 4 verse 15, Hebreo 4:15 hanggang 16, nadarama rin ng ating punong pari ang lahat ng kahinaan natin dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin, pero hindi siya nagkasala. Merong higit na nakakaunawa sa ating mga pagsubok o sa ating mga kahinaan. Kasi pagdating sa mga pagsubok, kung saan may pagsubok, doon tayo mahina. Pero naunawaan ng ating Panginoong Hesus yung lahat ng ating mga weaknesses, yung lahat ng ating mga kahinaan.
lalo na sa panahon ng pagsubok. At walang makapagsasabing siya'y nakatayo. At kailangan niyang lumapit sa mawaing Diyos at patuloy na magtiwala sa Panginoon. Ang sabi ng verse 16, kaya huwag tayong magkatubing lumapit sa trono ng maawaing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangailangan. Ang paglapit sa Diyos, sapagkat siya'y maawain, ay mayroong katiyakan. Sapagkat ang Diyos nga natin ay the Lord is gracious and compassionate. Punong-puno siya. Siya ang ama ng kaawaan. At huwag lang tayong mag-aatubiling lumapit sa Diyos. Isa yun sa mga mahina na nga tayo, punong-puno na tayo ng pagsubok. Isa pa yun sa mga pandaraya ng kaaway sa atin. Sa halip na magtiwala tayo sa Diyos, sa halip na lumapit tayo sa Diyos, at umasa sa magagawa niya, iba-iba pa yung naiisip natin gawin. Marami tayong mga opsyon. Pero ang pinakang option ng Biblia, pag may mga pagsubok, lumapit sa Diyos. Lumapit sa Diyos ng kaawaan. At tiyak na makakaranas tayo ng biyaya. Matatanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Yung pangalawa po, the God of all comfort. Hindi natin alam kung anong gagawin natin kapag meron po tayo mga alalahanin o gulong-gulo yung ating kaisipan. Sa Salmo 94 verse 19, aklat ng mga awit, 94 verse 19, dito yata nakuha yung awit nating ng Door of Faith sa karamihan ng aking pag-iisip. Sa loob ko, ang iyong pag-aliwin nagbibigay lugod sa aking kaluluwa. Kapag gulong-gulo ang isip natin, o meron tayong mga anxiety, o hindi maipaliwalag na kalungkutan, ay kailangan natin lumapit sa Diyos sapagkat siya po ay Diyos ng lahat ng kaaliwan. Diyos po ng kaaliwan, the God of all comfort. Ang ating pong Diyos ay punong-puno ng kaaliwan. At walang ibang makapagbibigay ng pag-asa sa atin, kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesus, ang ating Ama, at ang Banal na Espiritu. Pinadala sa atin siya ang dakilang mga aliw. At nandyan yung kanyang mga pangako, nandyan yung kanyang mga salita. May pag-asa tayo sa Panginoon. Sa 1 Peter chapter 1 verse 3. Sa unang Pedro chapter 1 verse 3, sabi, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa dakila niyang awa sa atin, ipinanganak tayong muli sa magitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. At hindi lamang siya nanatiling patay, nabuhay po siya sa ikatlong araw. Kaya ito'y nagbibigay ng kaaliwan sa atin, nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ang ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay na maguli. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito'y nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira, at hindi kumukupas. Punong-puno po ng kaaliwan ang binibigay ng Panginoon, lalo na sa Kanyang mga salita. Lalo na sa pag-asa natin sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay na maguli mula sa mga patay. At tayo po na mga sa mundong ito ay binigyan ng mga sumasampalataya sa Kanya, ay binigyan tayo ng malaking pag-asa. At hindi lamang sa buhay na ito, kundi hanggang sa eternal. Walang hanggang buhay. At di maikukumpara, pag sinabing eternal,
Di maikukumpara yan sa walang sukat na pwede nating ihambing ang salitang eternal. At lahat nga ng sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, naniniwala sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay may tunay na pag-asa. At bibigyan sila o bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At nasabi nga ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8 verse 18 na ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay di maihahambing sa kaluwalhatiang sa atin. Yung pag-asa po natin sa Diyos ay merong kasamang kaluwalhatian. At ang kaluwalhatian ito ay kagaya ng sa ating Panginoon na ibibigay din sa bawat isa sa atin. Kaya punong-puno po ng kaaliwan sa ating Diyos. Kapag meron po tayong nararamdamang pagsubok, nararamdamang kalungkutan, lagi po tayong lumapit sa Diyos at lagi tayong humingi. At tingnan po natin yung mga katotohanan na ipinapakita ng kanyang mga salita. Ang sabi doon sa verse 5, sa pamamagitan ng pananampalataya, meron po ba tayong pananampalataya? Sabi doon, sa pamamagitan ng pananampalataya niyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya, dapat po, tuloy-tuloy lamang po yung ating pananampalataya sa ating Diyos. Tuloy-tuloy lamang po yung ating pagtitiwala sa Diyos. Tuloy-tuloy lamang po yung ating pagpapakumbaba sa Panginoon. Tuloy-tuloy lamang po yung ating mga ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos. Iniingatan tayo ng banal na Espiritu. Ang sabi ron, habang naghihintay kayo ng kaligtasang nakalaang ihayag sa huling panahon. Meron pong kaligtasang naghihintay para sa atin. Ang mga tao sa mundo, majority po nakahilig sa masama. Pero tayo po, nakahilig ang Diyos sa atin o nakahilig tayo sa Diyos. Kaya mapalad po tayo sapagkat may pag-asa po tayo sa hinaharap. At yun po ay nagbibigay ng kaaliwan sa atin. Sa verse 6, dahil dito, dapat kayo magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok dahil ang pagsubok na ito ay panandalian lamang at dapat niyong maranasan. Kumbaga, dumadaan lamang po tayo sa mga pagsubok. Hindi talaga yan ang ating buhay. Maiksi lamang po yung mga pagsubok at pagtitiis natin sa mundo. Mayroong buhay na walang hanggan naghihintay para sa atin. Kaya purihin ang Diyos sapagkat ang Diyos po natin ay punong-puno ng awa sa atin. Ang Diyos po natin, meron tayong Ama, the Father of our compassion, and the God of all comfort. Purihin ang Panginoon sa umaga po ito. Patuloy po tayong lalapit sa Diyos at magtitiwala sa ating Ama, sa ating Diyos. Ang magitan ng ating Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, kami po'y patuloy na lumalapit sa iyong luklukang awa, sa iyong mahabaging trono. Patuloy po kami humihingi ng lakas. Humihingi po kami ng kaaliwan na nagmumula sa iyo. Patatagin niyo ang aming pananampalataya. Bigyan niyo kami, Panginoon, patuloy ng inspirasyon na gawin ang inyong kalooban sa magitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Salamat po. Patuloy po niyo kaming inspire sa magitan ng ginawa ng aming Panginoong Jesucristo. Siya na anak ng Diyos, siyang banal, siyang walang kapintasan, siyang dahilan kung bakit nalikha ang lahat ng bagay, ay nag-alay ng buhay para sa amin, para lamang kami mapatawad at para lamang kami maligtas. Nawa o Diyos, ay magbigay ito ng patuloy na kaaliwan at kalakasan sa amin para makapagpatuloy kami. Ito'y sapat, Panginoon. Ang pag-ibig niyo ay sapat para mapagtagumpayan po namin ang lahat ng mga pagsubok, ang lahat ng mga panghihina, ang lahat ng kawalan ng pag-asa. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy kayong kumilos sa aming buong pagkatao. Pagpalain mo, Diyos, ang bawat sa amin. Ingatan niyo ang bawat sa amin.
hanggang sa iyong muling pagbabalik. Lukuban niyo kami palagi ng iyong kapangyarihan. Lukuban niyo kami palagi ng iyong banal na dugo. Salamat po at nawa ang mga salita niyo na punong-puno ng pag-asa ay palaging lumiwanag sa buhay po namin, sa puso po namin. Salamat po, pagpalain mo Diyos ang lahat ng iyong mga lingkod mula sa aming General Superintendent, maging sa aming mga District Supervisors at sa aming mga Direct and District Churches, Panginoon. Salamat po, pagpalain mo lahat ng sumusubaybay sa morning devotion na ito. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin. Dadalangin din po namin, Diyos, kung mayroong mga nanonood, Panginoon Diyos, na nabibigatan, dalangin po namin na kumilos kayo sa buhay ng mga tao na nangangailangan, Panginoon Diyos, ng tulong. Holy Spirit, mag-intervene po kayo sa kanila, Panginoon Diyos. Hallelujah. Salamat po. Tulungan niyo, Diyos, ang bawat isa. Kahabagan niyo, palakasin niyo ang loob ng bawat isa. Makapagpatuloy kami sa aming pananampalataya. Makapagpatuloy kami na gumaganap ng iyong kalooban. Palain mo, Diyos, ang bawat isa sa amin. Sa iyo lamang lahat ng papuri, parangal, pagsamba at pagluwalhati sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Tayo po'y magsabi ng Amen. Kapag palang umaga po sa bawat isa, sa Diyos po ang papuri.